Hi guys! Welcome back to his channel. And her channel. And I'm so happy to be back. And we're happy to be back here to vlog again. Grabe. Sabi ko yung vlogmas ko. Paano? Mahabang story yan. Nag-vlogmas talaga ako guys, to be honest. As to why, bakit bigla akong nawala. And Kami. Samantala aking editor. Bigla kaming nawala, as in parang pinuntok ko lang na balloon, tas wala na. Kahit sa pagpo-post sa Facebook, Instagram. As in, we're very silent about it. Actually, yun, as you can see in the title, we have this cancer scare that we went through for a couple of weeks. So, yung mga nakita nyo yung huling vlog na in-upload namin, which is yung vlogmas na yun na nagpunta ako sa hospital. Actually, hindi ko na vinlog yun kasi right after kung nagpunta doon sa doctor, sobra akong nanlata. As in, para akong binuhuso ng malamig na tubig when I found out na kasi diba nagpa-CT scan ako, and doon pala doon sa isang CT scan which I thought na wala lang, it turned out to be a very serious matter. Kailangan kong dumaan sa biopsy. And when I heard the word biopsy, parang nag-collapse yung buong mundo ko kasi 'di ba, from a series of tests that I had na liver lang hanggang sa may nakitang bukol. Actually, I call it bukol kasi it's really a tumor na it's in the pelvic area. So, actually naman, medyo pelvic area siya. So, sa pagitan ng bewang at saka doon sa singit. So, doon siya tumubo. And, nagulat ako kasi I never really expected that I would have that kind of tumor in my body. Kasi, I didn't feel, yun nga gaya ng sabi, unexpected. Kasi, hindi naman ako nagpa-check up sa doktor dahil may nararamdaman ako. I was just being curious about the Go Brothers and my liver and my history of Hep B. Tapos nung nakita sa CT scan, nakita na lymphadenopathy. And when you say lymphadenopathy, guys, it can be anything that has to do with lymph nodes. And when it's lymph nodes and malignant, pwede mag-end up ng lymphoma. And yung kausap kong doctors ko, I went to go to another doctor, no? Nagpa-second opinion kami. Kasi halos hindi na ako makakain. Sa kakaisip, kasi may first doctor na pinuntahan, wasn't able to explain further. So, umuwi ako laging may question mark sa utak. Kasi parang nagre-reseta, tapos okay, bye. Parang ganun. So, I went... Kaya nag-ano na lang siya, nagsiself-diagnose. Which lalong nakapagpabigat nung pinagdadaanan ko. Grabe, naalala ko. Diba, no? Nagsa-self-diagnose siya, nagre-research siya sa Google. It could be benign, it could be infection, it could be lymphoma, it could be leukemia. So, apat siya. So, nung narinig ko yun, parang, shit. Parang, alam mo yun, nandun pa lang na ako sa stage na, ano ba to? Ba't nangyayari to? Parang CT scan. Tapos, after CT scan, biopsy. So, parang sabi niya, we need to know. Kasi sabi niya, bakit namamaga yung spleen mo? Kasi medyo namaga yung spleen ko eh. So, hindi masabi ng doctor kung kaya namamaga yung spleen ko, it's because of my liver. Or dahil dun sa bukol, which is kasi lymphadenopathy nga daw. Consider lang naman, pero sabi niya, ipa-check mo. So, on December 22nd, sinabi ng doctor na, yung in-explain mabuti, as in like, meron pa siyang chart. China-chart pa niya lahat. Oo pala yun, nagpa-second opinion kami sa St. Luke's. Shout out kay Dr. Gapasin. Yun yung doktor niya doon sa St. Luke's, si Judith Gapasin. Grabe guys, sobrang galing nun. Sobrang nakakatuwa para siya. siyang teacher, meron siyang mga diagram sa gilid, pati yung parang mga, anong tawag doon, yung mga molde ng mga body parts. So, tinuturo niya isa-isa doon. So, mas madaling mo maintindihan. Oo, as in, may intindihan mo. Yung parang hindi ka tipong nagdo-drawing ka lang sa isip mo kung ano yung sinasabi niya. At saka in-explain niya mabuti kung ano yung mga possibilities. Tinuturo niya mismo doon, kaya alam mo kung ano yung i-expect mo and ano yung sinasabi niya. So, after that, we went to the 22nd. So, pupunta kami sa St. Luke's. Actually, guys, na-admit ako for one night lang naman. Kasi, 5 p.m. I have to go to St. Luke's for my city-guided needle biopsy. So, ganyan kalaking karayom, guys. Tutusok ko yun doon. Tapos, ganyan kalaking tube.
Yung iba kasi guys, kaya piniprescribe na magpa-biopsy is kukuha sila doon ng sample, doon sa pinakabukol. So, doon nila ma-identify or malalaman kung ano ba talaga yung bukol na yun. Kasi hindi yun basta-basta nalalaman sa pamamagitan lang ng biopsy or ng CT scan. Ng CT scan or MRI. Yung mga ganon. Pagdating nga namin, so pumunta ako ng 5 PM doon. Tapos, Thursday yun eh. So sabi, minadali talaga namin kasi parang gusto namin mawala na sa isip yun para after. Tapos, alam nyo, nandun ako, feeling ko talaga parang pasyente. Ako feeling ko may sakit talaga ako. Alam mo yung ramdam na ramdam mo na may nangyayari ba talaga sa katawan ko? Ganun yung feeling ko, guys. Kaya hindi nyo ko parang, sorry pero hindi nyo talaga rin ako masisi kung bakit hindi ako nagva-vlog. Kasi parang, I don't want you guys to put din sa ganong situation na araw-araw nyo ako nakikita sa ospital na parang, kaya nga kayo nanonood sa amin kasi parang to feel good. To feel good, 'di ba? Tapos makikita niyo na feel light. Na makikita niyo na parang dumadaan ako sa ganong stage and all that. So I'd rather not vlog about it and I was very quiet about it unless na ma-confirm kung ano siya and ano talaga siya. And at saka distracted din talaga siya. So, distracted talaga ako. Hindi siya talaga makafocus sa mga I didn't even go to work like may gig, hindi ako nagigig. So I had to skip. As in talaga nasa bahay lang ako, just praying and just doing whatever it is that I need to do here sa bahay. Pero kumbaga parang detox na rin yun at the same time kasi I didn't really parang except sa pag-look sa sakit ko, hindi ako masyadong FB. As you can see, hindi ako nagpo-post or anything. Well, anyway, so nagpunta ako nung St. Luke's Thursday night and then gagawin yung procedure the following day. It was very short. Sandali lang ginawa yung procedure, pero nakakakaba. Mas matagal pa nga yung inilagi niya dun sa kama, sa pagtulog. Oo. Para siya nag-check-in sa hotel. Oo. At that time, guys, sobrang devastated yung utak ko. As in, I can't sleep, I can't eat, paralyzed ako mentally. So, after the procedure, ikikwento ko na lang din to kasi parang naging part to talaga ng journey ko. Ang dami ko self-realization that I will really, really like to share. That night, after my surgery, kasi naka-bed ako, dinala pa ako. Sabi ko, ba't nyo ako kailangan dalhin sa kama? I mean, ba't kailangan nyo akong ilagay sa kama at dalhin yung buong kama ko doon? Pwede naman ako maglakad at pwede ako mag-wheelchair. So sabi ko, feeling ko tuloy, talagang, alam mo yun, talagang may sakit ba talaga ako? Ganun yung nafe-feel ko. Well, anyway, after the procedure, I prayed kay Padre Pio na Padre Pio, kung nandito talaga kayo at kasama ko talaga kayo, please let me know that you are here with me. So, as you know guys, naman lagi kayo nanonood na very well devoted kami ni Padre Pio. Hindi na din stranger sa inyo si Padre Pio. Because we're talking about it all the time here. I've never prayed so hard in my life. And then I said, if you are here with me, kasi I'm so scared Parang ano na to. And then, parang sinabi ko, if you are here with me, give me a sign or just let me know that you are here. So I was waiting pero walang dumating. So kinalimutan ko yon and then we went home right after nagpa-discharge kagad ako. And then Friday na yun. So nawala sa isip ko. So malapit na kami dito sa bandang SM Novaliches. Biglang ito nagsalita. Nagulat ako kasi sabi niya, "Babe, sabi niya si Padre Pio, gumanon siya." Nagulat ako ha. Pagtingin ko doon yung sa harapan namin na may sasakyan, yung likod ng car niya may sticker ng Padre Pio. So sabi ko, it could be, kasi ang sabi ko, any sign will do. Any sign na related sa kanya. So nung una, sabi ko, okay. So hindi pa ako convinced kasi parang feeling ko, ano lang siya, parang coincidence or parang chamba, parang ganon. So said, sige, isa pa nga. Gumanon ako. Pero sa isip ko lang yun, hindi niya alam kung ano yung prayer ko. So, we went to the mall. Pag uwi dito sa bahay, umalis kami, punta kami ng mall. Then, nag-ikot, nilibang niya ako. Then, pag uwi, ayun na. Meron na namang isa, sabi niya, "Babe, si Padre Pio." Gumanon siya ulit. So, nagulat ako kasi pagtingin ko na naman, same sticker dun sa unang car na nakita namin. Same sticker din dun sa isang car na kasunod namin sa harap. Pero ano na yun it's a different car. It's a different car. Different place. Oo. So, sobrang gabi na yun. Gabi na rin, oo, pauwi kami. So, doon ako parang naano ko na, nandito talaga siya. Okay. So, medyo naiyak ako nun kasi, nung sinabi ko nga guys na,
sige nga, isa pa. Parang I was there to challenge, parang ganun. Although bad yun, di ba? Pero I was there to challenge. Pero binigay pa rin niya just to make sure na, let me know na nandyan siya. So after that, pag uwi ko sa bahay, parang, alam mo yun, natanggal yung takot ko, natanggal yung as in yung lahat, parang gumaan. Kaya nakapag-Christmas kami. So, we expected the news to arrive December 28 yon. So, yun result ng unang biopsy. So, lumabas yung unang result ng biopsy 28. So, sabi ko sa kanya, pinakuha ko kasi I never wanted to get it myself and read it myself at baka mahimatay ako. So, dumating yung first result namin nung 28. And then, nakalagay doon na akala ko wala. It's a spindle cell lesion. So, when you say spindle cell lesion, laman siyang namuo or something. Pero bukol pa rin siya, guys. So, it's a tumor. It's a kind of tumor na it could grow. It could be malignant. It could be benign. Oo. So, hindi pa rin nakalagay doon. Wala pa rin definite explanation kung cancerous ba siya or hindi. Oo. So, sabi ko, oh my God, kailan matatapos tong, alam mo yon, yung pag-iisip. Tapos, kailangan ko pang dumaan sa isa pang test. So, we went back dun kay Dr. Agapasin para ipa-read. And ma-explain kung ano ba talaga ibig sabihin nun. And there, she ordered us na you need to undergo more tests na mga parang immunohistochemistry. 4 types of laboratory something yun, procedure na kailangan hindi na siya kukuha ng laman doon sa previous na kinuha sa akin. Lagyan lang nila ng stain yun. So, that's what we call immunohistochemistry. Tapos, doon malalaman kung anong type ng tumor yung tumubo sa akin. Kasi guys, just so you know, hindi siya, kung maliit lang, I think kung like 1 inch or less than 1 inch, I wouldn't think that it would be like malignant eh. Kumbaga, iba-brush off ko lang, siguro wala. But this one is really big. I tell you, it's like 2 inches ang taas. It's like 3 inches ang haba. Ganun siya kalaki. So, kung ganito siya, ganyan siya kahaba, ang laki guys, di ba? So, usually for that kind of tumor to grow there, it could really be malignant. Kasi ang laki talaga niya eh. Kaya nagulat din si Dr. Gapasin sa, it's big eh. So, okay lang kung maliit kasi I wouldn't really think na meron kang ganyan. Pero it's big. So, really have to undergo biopsy. So, we went for another test. So, dumaan ang New Year na may umaandar sa utak ko. Pero I tried to be really happy about it. We're really happy naman din talaga. Kasi I tried to parang separate na lang. Kasi for the sake na New Year naman kasi. Na parang kasi talagang hinihiling ko din sa kanya. I try to enjoy. Pero at the back of my head, syempre nandun pa rin yung fear na ano kayo mangyayari kung positive. Diyos ko, kung ano-ano nang iniisip niya. Ikwento mo sa kanila kung ano-ano mga naiisip mo. Hindi rin nila ako, hindi mo rin ako masisisi. Kasi guys, sa totoo lang, once you have like this kind of para kung cancerous man siya, ang mahirap kasing stage doon, I don't want to undergo like yung chemotherapy and then radiation and well, kung yun sa spindle cell kasi pwedeng excision tatanggalin. Pero hindi mo naman masabi kung saan siya tutubo, 'di ba? Parang ganun yung iba na nakikita ko. So, kung sakali man, parang nandun na kasi yung what if, sige matanggal siya ngayon, kung cancerous siya, it could lead to pwedeng tumubo siya sa ibang parts ng body ko, pwedeng sa lungs, pwedeng sa ganyan, if sarcoma siya. So, nakaloloko. Yun, so pati ako naloloka na sa kanya that time. Oo, kasi ang spindle cell, it could also be spindle cell sarcoma. Pag umabot na sa spindle cell sarcoma yan, pwedeng lumipat, mawala, natapyas mo nga siya dyan, nadaloy na siya sa dugo mo, nasa genes mo na siya, nasa genes, nakadaloy na nga siya sa ibang parts ng body mo, yung cancer cell na yun. So, lilipat naman siya sa ibang part. So, ganun din, you have to, parang uulit ka na naman, after 5 years, magre-reappear siya. So, isipin nyo guys, yung, alam mo yun, yung pagdadaanan mo, parang hindi ko kaya na makita na pagdaanan din nila yun. Lalo na may anak ako. We just found out the news a while ago na that tumor is benign. And it's actually ancient schwannoma. I
I don't know if I pronounce it correctly, pero pagkabasa ko sa is schwannoma. Pero it's a kind of a benign tumor na tumutubo sa katawan ng tao. And I was so relieved kasi yung prayer talaga, kung alam nyo lang yung dasal ko, araw-araw, walang palya yun guys, as in, hindi ko na alam kung saan, parang nandun na rin ako kanina sa point na sige, bahala na kayo, kung saan nyo ko ilalagay, sige, gugo ako, kung kailangan ko tong pagdaanan, ibigay nyo, basta ang gusto ko lang malaman na andito kayo. Of course, sabi ko kay Lord na, hanggat maaari alam nyo na ayoko, pero kung ito ang ibibigay nyo pagsubok sa akin, sige, ilalabang ko kung ito talaga. And then, tinawagan ko to kanina, parang, ay naku, may mga pa-effect pa siyang kinrap out niya yung part lang doon, hindi pa yung buong finding ipakita. Kasi, grabe din yung pahirap na binigay niya sa akin. Binigay talaga. Alam niyo kung ito, after that, na nangyari sa kapatid ko, na namatay yung bayaw ko, and then right after itong stage na to na we're going in and out of the hospital, going through a couple of tests, I could say na itong nangyari sa akin was a big miracle. Kasi, doon pala sa Hepa B ko as in, I wasn't really expecting it na bababa ng ganun kasi 2008, I told you guys, sa sobrang taas ng viral load ko, and then it went down below the average range na nasa range nila, below the range na nga ang tawag nila doon. Then ito, yung pangalawa, itong bukol na tumubo, na pagkalaki-laki, na it turned out to be a benign tumor. So it was really like a relief. Actually, itong nangyari na to, it was pantapik. Kasi spiritually, I don't know with her, kasi we're different in a way, pero ako kasi, I was at loss. This time na hindi ako nag-YouTube and all, I kind of like realized a lot of things, which is more important, na parang umikot ang mundo ko sa YouTube, sa social media, sa ibang bagay, trabaho, and all that, without thinking what's happening inside of me, emotionally, spiritually, empty. So, it was like, parang naging na rin to, way for me to understand na may mga bagay palang mas mahalaga pa, na mas importante pa, kaysa sa mga ginagawa namin, sa mga namin, fino-focus namin, na there was lacking in some aspect. At nakita namin yung importance ng family. How it is important na maging okay kami ng kapatid ko, yung buong family, naging kami tight, as in naging ang daming nangyari talaga na hindi ko ma-explain. I think that's it. Yun lang yung parang very short explanation because I don't want to be really this lengthy na explanation, but I think that's all the answer that you need. Kung ba't nawala kami ng matagal is just because emotionally we are not available. We really need to focus on what we do and to realize a lot of things, kung ano yung mas mahalaga and all that. But since everything is okay and everything is normal, and then we're back to normal. Mag-edit ka na! Mag-edit na ako right after this. As much as we want, of course, syempre, to keep up with all the things that's been happening, pero parang no matter what, basta kung sino yung manonood nito and sino yung nag-i-stay, nag-i-enjoy pa rin sa video namin, we still continue. Thank you for staying, guys. For understanding as well. Thank you for patiently waiting. And grabe. Being with us. Maraming salamat doon sa mga messages nyo pinapadala sa Instagram, sa Facebook, kung ba't nawawala sa fan page, yung iba hindi ko pa nasasagot hanggang ngayon. Pero maraming salamat talaga kasi ramdam ko na naging parte na din kami ng buhay nyo kasi hinahanap nyo na kami. And we really owe you an explanation, and we're very sorry if we didn't explain it right away. And I think you guys understand what we went through and you understand why we need to do that. So, ayun. So, we're back to the vlogging and editing and all that.
Yon. So, ngayon, abangan nyo naman, guys. At aabangan ko din dahil malapit na akong manganak. It's my 7th month this month. And magpapa-ultrasound na tayo sa Saturday. So, isa pa yon sa mga bagay na we're very excited. Inano ko muna, parang sinet aside ko. Kasi gusto kong, sabi ko, mas importante yung sa kanya. And of course, What? babalik kami ng Japan. Siya lang masaya. I'll be in Osaka, Hokkaido, and then Tokyo. So, yung mga taga Osaka and then Hokkaido area will be going. Padalhan niyo ako ng takoyaki. So, yun guys, we really missed you. Thank you so much again for watching. Teka lang! Ano ba? Yun na nga. Samahan niyo ako sa Saturday. So, meron tayong magaganap na biggest beauty fair and first ever parang beauty fair here in the Philippines, which is GlamCon. O, diba? Kung merong ToyCon, may GlamCon. So, guys, sana details, supportahan nyo yung event na yon kasi there will be a lot of YouTubers that will be there, magpa-participate for mga panel talks, activities, fun games, whatsoever, and we're talking about 200 plus brands. It's a Sunday, January 21, and the rest of the details will be posted in the description box and sa aking social media account. Ipopost ko din siya to update you guys. Kaya sana magkita-kita na tayo, lalong-lalo na ngayon 2018 na guys. Makipag-meet up na kayo. Ako sa inyo. Yun, very excited na ako. Sabi ko nga sa kanya, ano susuotin ko? And, abangan nyo rin ang aking Balik Alindog program. Dahil I'm trying to lose my big weight. Ay, ipapa-develop ko yung picture ni, No, I have a ni picture. Matsunaga. No. Diba? I'll be posting a picture of before and after, may transition every now and then. And then I will show you what I eat right now. Pag-usapan natin doon sa mga vlogs din, yung what I eat, what I try to consume, ano pa ba, yung mga potahe na usually ay kinakain kasi nag-stop So, ako basta nag-revamp talaga siya ng pagkain Yes. niya. And from 84 kilos, I'm now 81.2. Oh, 4 kilos lang. Kaya mo ba in 1 month? Sorry, nung nanganak ako, in 2 weeks. Eh, kasi nagpapa-breastfeed ka. Huwag mo akong dadayain. Magpa-daddy ka din. So, mahaba na to. I think it's very lengthy and I will see you again on this next video, on the next video. I'm very, very excited. We really missed you. We love you all, guys. I love you so much. I missed you. Hug, hug. Maitim na yung kilikili niya. Bye!